Kanina yung abot ka na lahat. Oo. Abot ka na Lucas, yung flash combo ni Lucas. Tapos may threat pa ng AOG. Yan yung nakita natin din ng Mobile Masters, no? Yung Slow, Novaria, Oo. Gatot Kacha. Yung slow, abot na abot ka ng AOG. Even yung mga taunts, kapag ginamit dito yung shortcut mula kay Chip. So talagang matatakot kang pumasok doon sa portal if you're Liquid Philippines. And let's see kung paano nga ba papaanda rin ng Team Liquid Philippines ang chip lineup na ito. O rather for Aurora Gaming, Aurora. paano nila papaanda rin ang chip lineup. And for TLPH, the Novaria Lucas. Ito yung Novaria comp talaga na masasabi natin. Again, this is game number 2 of the best of 3 series. Nakalamang na po ang TLPH kanina. Let's see kung sino nga ba ang makakasecure ng top seed. Kung kanina yung naging laban natin ay punong-puno ng aksyon na pwedeng medyo kumalma muna. Yung mga teams are pwedeng ganun pa rin kainit yung kanilang nararamdaman dito sa ating game number 2. So again, napaka-importante ulit ng execution pero definitely mabilis ang magiging rotation dito ng Aurora with this chip. Oo, anong nakakatuwa dito sa matchup na to, no, magtatapat na si Sasuke at Naruto. Ayan na! Sasuke! Sa kamay ni Carl TC at pati na rin dito ni Demon Kite. Walang pahingahan to, si Yue agad ang puntirya. Oo, magulat kayo no habang nanonood kayo sa mga live stream, biglang nagkaroon ng subtitle. Oo. Naging anime na pala Ang malapit dito, pre! Ang malapit dito si Carl pa at si Demon kahit pinagtapatan. Naruto Sasuke talaga. Yan yung matagal na may history na parehas ng naging kampiyon internationally, kampiyon locally at iba pa. Pre, naalala mo si Naruto, pinagpahinga din si Sasuke. Tama. Kaya nag-chipu din. Yun yung may time skip tayo. Oo. Kaya pala- Wala actually baliktad si Sasuke, pinagpahinga si Naruto. Oo. Ay, baka yun yung ano nila ngayon. Yun yung goal nila ngayon. Oo. I-embody ang naging storyline. Magpahingahan, no? Well, to be fair, 2 weeks naman talaga ang pahinga patapos ng week 8 na to. Sigurado, no, pagpasok ng 2-week time skip na yun ay sa playoffs, magkikita na naman siguro ang dalawang ito. Pero mukhang si Demon Kite ang unang bibigyan ng side ng TLPH. And so far, ganito naman talaga ang itsura ng ating mga chip game. Hinihintay yung level 4. Oo, kasi kailangan talaga dito maging maingat din kasi once na nabigyan agad yung team na merong chip, para sila mahihirapan na mag-rotate kasi mababantayan yung mga pwesto nila. So, Calmalicious, very different from our game number 1. Yan, ganda nung punish dito ng Aurora. Since bumaba si JP, naka-freeze yung middle lane against Sanji. So, dalawang minions yung na-miss ng Novaria. Even Demon Kite sitting in the bush in the middle lane para lang at least may pang-secure nung position dito for Aurora Gaming. So, baka hindi mag-level 4 si Sanji. So, wala silang Astral Echo for the Novaria. At ang ganda din kasi ng ginagawa ni Rene J doon, hinaharangan niya yung mga Star Shatter. Kaya naman magsisimula ng Turtle ito ay TLPH. Haharap na kay Edward dito si Sanford. Low HP para dito sa Turtle. At masasecure na nga yan ni Carla Tizzy habang si Yue naman mamimilitan na mag-wings by wings. Gumamit na nga dito ng Earth Shatter. Pero nga lang, first blood, Rene J makukuha nila. Tutuloy pa rin ng TLPH. Si Sanford nagamit na kanya ng so buhay pa rin. 2 players down. TLPH lamang ngayon. Biglaan yung lamang 2 kills plus the Turtle. Yeah, wala din yung na-zone din kasi ng sobra-sobra dito yung Aurora. Even though maganda sana yung pag-secure nila ng setup ng Turtle. Yung Turtle nakuha pa rin nakuha pa rin dito ni Carl TZ because of Sanford zoning out Edward dito and the remaining members of Aurora. Nung natapos yung Turtle fight, doon nagsimula yung pag-turn ng TLPH. Nag-level 4 na yung mga dapat mag-level 4 and yung Lucas na gamit na yung kanyang ultimate para mag-follow up dito sa setup ni Sanford. At ang hirap pala talaga ng buhay dito ng mga backliners ng Aurora Gaming, no? Considering nga kung hindi sila yung mauna via the shortcut, para bang ang dami talagang aabot sa kanilang likuran. And looking at the goal difference natin ng BPI, makikita natin na lahat ng roles ay lamang ang TLPH ngayon, ang mga tig 200 kahit paano. Oh, tsaka yung ginawa nila dito, di ba napansin nyo kanina na hindi mag-level 4 sila sa Sanji. Finors na agad nila or binurs na nila agad yung Turtle. Kasi after naman nun, sila yung mauuna kasi alam nila na nagpa-purple buff pa kanina si Demon Kite. Tsaka hindi rin naman daw kasi na-delay si Sanford. Ang key member talaga dito for TLPH on the turtle fight was the Phobius. Kasi kinaya niya nga i-zone dito si Edward mag-isa. Si Rene J, sinubukan niya yung best niya na i-stun si Carl TZ under the turtle pero wala rin kasi si Demon Kite doon. And then nandun din yung Star Shatter mula kay Sanji. Just in case na
na hindi ma-retry yung turtle. Oh, and napakataas nga agad ng burst damage ng Star Shatter na yun. Nakita ka lumusot sa marami. Siguro kung may kabado mag-retry doon, baka napunta pa sa isang Novaria. And naalala ko tuloy nung sobrang meta ng isang Novaria na to. Pero teka lang, 2v1, Edward. Sa may top lane yata, makakatakas ba? Parating na dito si Rene J. Tatawagin na ba niya dito ang Ayun kanyang na. mga kakampi at bigla na nga dumating. Si Sanford kakayanin ba ng kunat niya? Ah! Pero ako, flicker out pa nga si Edward. Ginamit na yung Feather Airstrike. Cartesi halos walang buhay. Wow! At hindi makakatakas pa. Sanford! Edward and the rest of the players of Aurora. Oh! Makakakuha yata ng kill pero napakakunat. Oh my goodness! Pumasok pa! Dumating na bigla. Nag-AOG dun sa may likod. At napakahaba ng teamfight natin ngayon si Yue. Tumatakbo. Aabutin pa ba dito ni Sanji? Aabutin ba ni JP? JP looking for Yue. Magbibigay lamang ng vision pero masyado nang malayo si Yue doon. Sanji versus Rene J. Saktong burst lamang. Papasukin pa ata nila. Dumiretso ng unbreakable, kukuhanin yung damage dito. Ay! Ginamit yung revitalize, pero isang hit. Rene J with that kill. Saktong-sakto yung flicker timing ni Rene J. Yung basic attack na punta sa torre. Oy, di kasalanan ng JP yun ha. Di Oo. kasalanan ng JP. Malupit yung flicker timing Mabilis yung ni kamay. Rene J. Hinintay niya yung enhanced basic attack for the flicker out. Oh, at sa ngayon mukhang Turtle ay sisimulan na nga ng TLPH. Si Rene J din ang magbibigay ng vision pero hindi available ang shortcut. Kaya naman mapupunta lamang ito sa TLPH at recta rotate na muli para sa kupunan ng Cavalry. 2 turtles secured. Sila ata ang may hawak ng early game ngayon. Ang ganda nung ako lagi na TLPH sa Turtle, no? Alam nila lagi na hindi aabot dito yung mga players ng Aurora kaya binoburst nila agad. E kita natin na gold leader by BPI. It's gonna be Oheb. Oy, portal. Portal sa napunta na tagpuan sa may top lane. Sabi nila makunat daw kasi sa Sanford na bakit hindi natin bigyan. So nakaready din sila dito. Oy, Kasi JP! si JP ginamit na dito unbreakable na si AOG. Walang tatamaan nga lang doon pero madedepensahan pa rin nila yung torre sa taas. Aabot yata mga players dito ng TLPH. Ginamit yung Feather Airstrike. May Astral Echo na pampabagal. At makakapag-dash out pa nga dito si Carla Tizzy. Habang si JP matutunt dito si Demon Kite. Konting free hit. At under the turret. Mamapatay dito si Tali JP. Ayaw talagang tigilan ng TLPH. Hindi basta-basta magpapalamang pero nakalamang pa rin ang Aurora Gaming in that fight. Ang gandang engage mula dito kay Rene J. Ang ganda sana nung attempt nung yung pagpunta ni JP. Sinubukan nilang huliin dito si Demon Kite. Tinamaan na siya ng Star Shatter. Kaso may natirang piso. Nabuhay pa si Sasuke and then Aurora na unti-unti nila nakukuha pa balik yung momentum pero sa may middle lane. Sumakto na huli nila dito si Demon Kite. Habang si Yue naman makukuha si Sanford. So nagkapalitan lang mga players natin yung sinasabi na parang kinukumutan yung mga players ng Aurora. Pero maganda pa rin yung sagutan ng dalawang teams. Hindi mo talaga ma-expect yung Flicker Dark Wave eh. Napakababa ng animation cancel na yun. Yep. Kasi pwede mo i-cast tapos yung flicker para pambigla talaga. Kasi once na makapag-flicker na yung Phobius, yung angat na yung next nun. And nandun din yung follow-up damage mula dito kay Sanji pati na rin kay Oheb. So hindi na nakareact talaga si Dominicate. Lalo pat wala rin naman siyang Purify, wala rin naman siyang flicker. And I think cooldown din yung dash niya nung time na yun. Last turtle of the game, Rene J makikita si Sanji may portal! At bigla nang, uy grabe, bigla dumating! Lahat! 1, 2, 3, 4, 5, sabay diretso conceal. Yeah. Dito yung Aurora, talagang walang makakatakas pag limang Aurora players yung nakasalubong mo. Pero magiging trade yata nila dito is gonna be the Turtle. Pero diretso pa rin dito ang Aurora. Pipigilan ni Cartesian, even JP. Merong Feather Airstrike para kay Yue. Habang si Rene J makapag-flicker out. Pero nalaging natin yung retry. Nakuha ni Cartesian. At si Rene J nakuha na rin. Demon Kite! naman! Sasuke goes down! At si Naruto ang nakapalag. Pero habang nangyayari ang lahat ng yun, tumatrabaho si Dominicate sa taas. Grabe yung mga engagements na to. Palitan talaga si Sanji. Nagulat dahil nakasalubong niya yung limang members ng Aurora. And ideally, no, yung concept dito ng Aurora, parang pwede nilang i-take yung turtle kasi may SOD pa rin naman sila. May cross-pop advantage pa si Dominicate. Kaso, yung pag-rush ng TLPH, naging enough. Sinara nila yung window dito ng Aurora. Ang layo nga nung SOD mula kay Dominicate kasi akala niya doon sa turtle yung magiging laban pag landing ng kanyang spear. Pero ang layo na rin nila Cartesi dahil sa kanilang aggression. Hep! Na sa teamfight. Grabe putok ng damage ni Sanji. May kita natin ngayon si Edward napilitan na nagamitin kanyang Primal Wrath. May clear naman yung Minion Wave. Habang si Cartesi, ito na yung mga laban ng mga Naruto characters natin. Sasuke! Oh! Naruto!
with that Kami Wave. Ano yan? Cross anime. Cross anime na to. Bijudama. Nakita mo na nga si Naruto tsaka yung sa Hunter x Hunter magkasama Oy! yun. Oy! Pero hindi din nabibigil na makatakas dito si Renny J. Nakita na nila yung chip. Habang si Cartesi sumakay din. Doon sa Cyclone Eye, madidian ba ng AOG? Lumalaban ba din dito si Renny J? Pero hindi Ayun na. makatakas pa. Unstoppable for the young goat. Grabe talaga ang stampede ng Cavalry. Dalawa na ang nahanap, pero hindi basta-basta magpapalamang din ang Aurora Gaming dahil ang sagot naman nila dito ay yung cross-map pressure na nahatid ng nilang Moscow. Oo, talagang Macro versus Ubi Express. Yun nakikita natin, Aurora constantly finding trades with Dominkite split pushes, pero TLPH, yung ano talaga yung aggression yung decisiveness nila, yung willingness na mag-commit sa isang play, napakabilis nilang makahanap ng punish, napakabilis nilang makakita ng window of opportunity, and yun yung ginagamit nila laban sa chip ni Renny J. And now, Lord, mukhang pepwesto na dito ang TLPH. Mauuna si Sanford at JP sa mga bushes. Kaya naman kailangan mag-wave, mag-clear ng mga bush dito ang Aurora Gaming. Medyo hindi lamang safe, Yue. Medyo nagsusunod doon na Feather Airstrike. Low SOD. HP na para sa Lord. Demon Kite nandyan na. SOD tumama. Pero bigla nag-shift, si Renny J mabilis na mag-flicker out. Pero Esric naman para dito kay UF. Flicker din si Sanford. Yung Lord natin tinutuloy pa rin. Nakuhanin na ng damage. At si JP na nga nakakuha dito ng Lord. Habang si Renny J hinahabol nila. Si Uwe naman target ni Cartesi. Ohem na dito na rin. Yung Baby Cakes duo. Hinahabol Aray din si ko po. Uwe. Kaya naman monster kill na. Pero si Dominkite bigla papasok sa portal. Sasalubungin dito ni Sanford. So natagpuan nila kung nasan yung Moscow. Habang Torres sa gitna. Sisirain din ng Cavalry. Isang inhibitor turret ang nakuha ng side ng Aurora Gaming for that Lord. Kaya naman with this Lord push, kailangan gawing sulit ng TLPH yung sakripisyo ng inhibitor turret na nakuha nila sa taas. Grabe yung ginagawang zone nila Sanford dito kay Demon kahit hindi makapasok si Sasuke. Iba talaga kapag may power of friendship si Naruto. May mga kasama siya. Zone yung isolated Suyu, hindi makahanap ng angulo. Si Demon kahit dito, yung even for the retribution steal, wala talaga, hindi posible yun for Aurora. At na hirap na nga dito makapasok si Demon kahit kita rin yan sa kanyang KDA 2-3-2. Talagang pagzozone ang pinapakita ng TLPH. And pati yung ginawa ni Oheb doon sa team fight na yun, 3 ata yung hinarapan niya with that Zaman Force Harith. Kaya naman sasaluhin ni Carl or sasaluhin lamang ni Demon kahit yung doon sa may bandang itaas. Sa baba nandito na, Feather Airstrike ginamit. Hindi pa naman binabato yung Zaman Force pero mukhang makaka-inhibitor turret na nga ang side ng TLPH dito. At mukhang reset muna ang call para sa Cavalry. Oo, kasi nakita din natin na si Sanford ay nandun na sa may top lane para depensahan yung potential threat from Demon Kite. So medyo makikita muna natin na magpo-focus muna ang mga teams dun sa pag-limit ng resources na isa't isa. Medyo nakakatakot din talaga yung split push yung ginagawa dito ng Aurora. And hindi rin naman ganun ka-surefire yung pag-commit dito sa Torre ng Aurora Gaming, ng TLPH against Aurora. And kailangan din nila ingatan yung shortcut na pwede lumabas kay Renny J. Grabe yung wow! Astral Echo sa may direction mo ng AOG para kay Daddy JP. Kaya naman si Yue bigla mawawala. Pero nandito na si Demon Kite, nahanap kasi sa Sa Demon Kite! Look at Demon Kite. Pero hahabulin pa rin dito ng TLPH. Ngarp! Sanford with the secured kill. So 2 players down. Sa side dito ng Aurora, meron pa silang minion wave na bit-bit. Makakadepensa pa naman. Nandiyan pa si Dominkite. Tatama ang Spear of Destruction. Pero mukhang kakalmaan muna. Oheb, Zaman Force is available. Pero mukhang si Edward muna ang kanilang uunahin. Hindi na ata makakapag-primal rush pa. Dalawa na lang ang natitira. Si Dominkite na lang! Para pipilitin na nga yata nila. Pilipin nila for a team fight. Pero meron na naman sagot na very real strike. Lalaban pa rin mga players dito na Aurora. Meron ka dalawang mingan pero look at Sanford with a dark wave. At pinipilit na nga talaga nila. Si Uwe napatay na. And it's gonna be a wipeout and a win. What a sweep para dito sa TLPH. Top seed secured! Top seed secured para sa TLPH!